bago ko ibigay sa ating kapatid Bartim, tayo umawit ng isang awit sabing, I know whom I have believed. I know what God's wondrous grace to me He hath made known. Nor why unworthy Christ He loved, redeemed me for His own. Amen. But I know I have believed, and I'm persuaded that He's able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how His saving grace to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. Oh, for I know, hallelujah, but I know I have believed, and I'm persuaded that He is able, hallelujah, to keep that which I committed unto Him. Umpisa pa ba tayo? I have believed, hallelujah. But I know I have believed, and I'm persuaded, hallelujah, that He is able, hallelujah. Oh, glory to God. To keep that which I committed unto Him against that. Oh, for the last time, church, but I know, hallelujah, but I know, I have believed, and I'm persuaded that He's able to keep that which I committed unto Him. Let's hear it again for the last time. Yes, we know whom we have believed, but I know I have believed, and I am persuaded that our God is able, hallelujah, hallelujah, to keep that which I committed unto Him against that day. Amen. And amen and amen. Ating palapakan ang ating Panginoon. Yes, we know whom we believe. At alam natin na siya ay may kayang gawin sa gabing ito. He is able to keep His promises. He is able to keep that promise up until that day. Purihin ang ating Panginoon. Praise be the name of God. Praise be the name of God. Tayo yumuko at manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Nakita namin Diyos, sa gabing ito, tunay nga walang kaming ibang sentro kundi Ikaw lamang o Diyos. Napakabuti mo sa mga buhay, napakaganda ng iyong kalooban. Ang iyong presensya, katulad ng sabi sa awit, there in your presence there is fullness of joy. And in your right hand there are pleasures forevermore.
Kaya sa gabing ito, Lord, our heart's desire, our pleasure, our gladness ay maparito sa iyong presensya, mag-usap sa iyong mga salita, manatili sa iyong trono, Diyos. Wala kami ibang nais and desire kundi mag-usap sa iyong mga salita. Ang gabing ito ay para sa iyo, Diyos. Kaya madakila ka, mapurihan ka, maluwalhati ka sa aming mga papuri, sa aming mga awitin, sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw lamang ang siyang maluwalhati. At ang gabing ito, Lord, ay hinaantay namin ang iyong paggawa at pagkilos sa aming kalagitnaan. Magsalita ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Mangusap ka sa mga puso, sa mga kaluluwang nauuhaw sa iyong paggawa sa gabing ito. Ikaw ay umabot sa bawat isa. Lord, we have faith na katulad ng aming inawit, you will keep your promises. You will follow through. Gagawin mo, tutuparin mo ang iyong mga pangako sa iyong mga anak. At ikaw ay nangako sa iyong mga salita, nabasa namin, napakinggan namin na ang iyong mga salita ay nagsasabi na hindi mo kami hahayaan, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan na comfortless. Ikaw ang Diyos na paparoon sa aming kalagitnaan. Na ikaw ang Diyos na nagsabi, 2 o 3 nakatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. At narito, O Diyos, kami higit sa 2, higit sa 3, iniwala kami na nandito ka sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, ang aming expectation ay sa iyo. Mangusap ka, kumilos ka, gumawa ka. Ikaw, O Diyos, ang maghayag ng iyong mga salita, magpaalala ka, magtuwid ka, magsaayos ka, mag-encourage ka. Ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, wala po ako magawa. Ako'y abang lingkod lamang, abang nilalang lamang. Kung walang iyong pangungusap, O Diyos, masayang ang gawain ito. Masayang mga oras na lilipas. Pero sa mga sandaling ito, ikaw ang aming inaantay na kumilos at gumawa sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga salita. Ikaw, Diyos, ang siyang manguna sa pagbubukas nito mula sa pagpapasimula hanggang sa pagtatapos. Kaya mauwi lamang sa iyo, Diyos, ang papuri, ang pagdakila at pagluwalhati. You deserve it all, Lord. Karapat-dapat ka sa papuri, pagdakila pa. Salamat ang iyong mga banal. Sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, kami dumadalangin. Amen and amen and amen. Ating palapakan ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. At habang tayo nakatayo, ay nais kong magbukas tayo ng ating Holy Bible. Ating buksan sa Matthew, chapter 4. I want to read Matthew chapter 4, sa verses 1 to 4. Okay. Kung nandiyan na kayo, ay ating basahin. Matthew chapter 4, verse 1 to 4 says, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tested by the devil. He fasted 40 days and 40 nights, and afterward he was famished. The tempter came and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But he answered, It is written, One does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Can you say amen to the words of God, mga kapatid? Amen. We may be seated po. Pagpalain tayo ating Panginoon sa mga salitang ating binasa. Good evening. I pray magandang ating gabi sa gabing ito. At kung meron man tayong mga circumstances na pinagdaanan sa nakalipas na mga araw, nainiwala ako ng lubos na our God, katulad ng ating inawit, napakaganda natin inawit, no? Our God is able to keep which you have committed unto Him. So kung tayo ay nag-commit ng ating mga buhay, He is able to keep your life. Iingatan ng Diyos ang iyong buhay. So kung may mga pinagdaanan tayo ngayon, do not worry. Dahil merong simula, may katapusan yan. Naniniwala tayo ng lubos sa mga pangako ng ating Panginoon na sabi, He will never leave you comfortless. Siya mismo ang paparoon sa iyo. At maraming salamat sa ating Panginoon sa gabing ito. So, if you would notice, wala ang ating Pastor Jack tonight. I think sila nasa biyahe na on the way papunta sa
summer fellowship. So sila po yung nauna. And later on, ang ilan sa ating mga kapatid, Brother Venus Joy, Brother Joey, at ilan sa ating mga brothers and sisters ay mag-land travel na rin. So let's pray for them sa kanilang safe na pagpunta sa summer fellowship. Bagaman hindi tayo lahat makapunta, ay naniniwala ako ng lubos. Ang inyong prayer, ang inyong thoughts ay nasa ating mga kapatid. And also kami rin po tomorrow ay babiyahe din papuntang Samar. So mas malilate kami ng onte. At ilan sa ating mga brothers and sisters din ay may flight tomorrow din. So medyo iba-iba ng araw, iba-iba ng alis. Pero let's pray for them. Let's pray for each and every one of us. At sa inyo na mga may iwan dito, naniniwala ako ng lubos na hindi naman tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sapagkat on what we have believed na ang Diyos ay omnipresent God. Kung paano ang Diyos gagawa dun sa dako ng Samar, same here. Gagawa rin siya dito at naniniwala ako ng lubos na pagpapalain tayo ng equally ng ating Panginoong Kristo Jesus. Okay, so let's pray din sa ating Brother Cholo. So, medyo one-man team lang si Brother Cholo sa Sunday. So, siya lang may iwan na elder at minister dito sa church. So, let's pray for him na ang Diyos ang magpala sa kanya at naniniwala ako ng lubos na ang Diyos ang sasama sa ating kapatid. So, most sa ating mga elders ay paparoon sa anniversary ng summer. So, let's pray for everyone at ang Diyos ang siyang kumilos sa ating mga gawain na attendan this coming Sunday. With that, actually, gusto kong bigyan ng panahon din ng ating mga kapatid, makapagpahinga pa bago sila bumiyahe. So, hindi naman tayo makapakatagal for tonight para makapag-rest sila bago sila umalis dahil medyo mahirap naman na mahaba yung mapagod sila habang nagabiyahe, especially yung ating Brother Joey, Brother Joel na magdadrive ng kanilang sasakyan. So, for tonight, I want to speak lang ng isang simpleng paalala lang, simpleng reminder lang sa gabing ito. I want us to talk about fasting. So, gusto kong pag-usapan about fasting. Nag-fasting pa ba kayo, mga kapatid? Sabi na nga ba eh. So, let's talk about fasting. Alam nyo, nung ako ay medyo malaki, nung nagkaroon ng mga findings na hindi maganda sa aking katawan, yung doktor ay nag-recommend na mag-lose ka ng weight para yung BMI mo ay maging maayos. Ilan sa ating mga kapatid dito ay nagtatry ng diets. At on that sphere or sa ganong usapan, meron din yung tinatawag na intermittent fasting. Alam ko, ilan sa inyo ay nakapag-try nun. So, intermittent fasting ay ginagawa, merong mga oras lang parang meron lang oras ng kain. So, may kakain sila ng umaga, merong 8:60 na natawag. May mga section lang ng oras na kakain, merong section ng oras na hindi nakakain. Parang 8 hours sa umaga ata yun, tapos 16 hours, after 16 hours, hindi na sila kakain. Merong mga fasting na ginagawa mga tao, merong 1 meal a day. Merong mga keto diet. May mga ganong ginagawa para magpapayat. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin ngayon, ha? Hindi pagpapayat. Okay? So, gawin nyo na lang yun on your own discretion. Sa sarili ninyo, kung kinakailangan ninyong mag-reduce, ay i-research nyo na lang yun. I want us to talk about Christian fasting. Bibigyan ko ng pamagat ito na fasting, the neglected Christian discipline. Agree ba kayo doon? Yung fasting ay, medyo napabayaan na natin eh. Napabayaan na discipline or act ng isang Kristiyano. Madalas tayo mag-focus sa prayer, madalas tayo mag-focus sa Bible reading, pero yung fasting ay medyo naisang tabi na natin. Okay, mamaya mapupuntahan natin kung bakit or kung anong dahilan, bakit gano'n ang nangyayari. Pero I want us to talk about fasting, the neglected Christian discipline. Ano nga ba ang fasting? Ang biblical fasting, sabi ko nga, hindi ito pagpapayat. Kapag nag-fasting ka, ang goal mo ay hindi magpapayat, hindi mag-reduce ng katawan, hindi para maging healthy yung katawan. Ang biblical fasting ay
isang pagpapasya ng isang Kristiyano. Hindi ito sapilitan, no? Hindi tinatawag na fasting kung wala kang makain. Okay? Iba 'yun ha. Iba yung walang makain, iba ang fasting. Gusto kong linawin sa inyo mga kapatid na ang fasting ay isang decision na ginawa mo. Hindi ito pinilit sa'yo. Hindi ito pinapwersa sa'yo. At hindi ko kayo pinapwersa na mag-fasting. Ang fasting ay isang desisyon ng isang Kristiyano. Hindi pinilit sa kanya ng sirkumstansya dahil wala siyang sahod, wala siyang pera, wala siyang makain, kaya mag-fasting ako. Hindi ganon yung pinakakahulugan ng fasting. Ang fasting ay isang deliberate practice, isang act na pinagdesisyonan to abstain from food for spiritual purposes. Hindi para mag-diet, hindi para magbawas ng timbang, kundi wala tayong ibang goal sa pagpapasting, kundi sa mga spiritual na bagay. Sa mga bagay na makalangit. Okay? Marami kayong mababasa sa Bible na mga lingkod ng Diyos na nag-fasting. Si Moses, si Elijah, si David, si Ezra, si Esther, di ba? Iba-iba yung mga circumstansya na lahat, hindi ko na pupuntahan pa yon. Merong ilan nag-fasting para sa pagkilos ng Diyos, sa paggawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. May mga nag-fasting out of grief, di ba? May mga nag-fasting dahil sila ay nalulumbay, nalulungkot. Merong mga nag-fasting dahil meron silang inaantay na prayer, katugunan mula sa Diyos. May mga nag-fasting, mamaya mapuntahan natin, nababasa natin yung army ng Israelites. So hindi lamang to isang act ng isang tao. Sometimes sa Bible din, may babasa natin na grupo sila nag-fasting para sa isang goal, isang mind. Yung army ng Israelites nag-fasting, if you would read sa Judges, si Isaiah, at yung binasa natin dito, si Jesus. Nag-fasting sila. At doon pa lang, sa mga accounts na yon, masabi na natin na dapat ginagawa din natin yon. Tama ba? Hindi ko naman sinasabi na ako ay higit sa inyo, kasi ako rin. Parang kalimutan ko nung kailan huli pa nag-fasting. Pero what I'm saying is, maganda na ma-remindan tayo about this. Kinakailangan ma-remindan tayo na, isa kang Kristiyano, meron kang kinakailangang pag-fasting na gagawin. Okay? Ang fasting is, kung i-define natin ito ay pag-abstain or sa ilang mga accounts ay binabawasan nila yung food intake nila or pati even sometimes yung water for a certain period of time. Binasa natin, si Jesus, 40 days. At ilan sa mga accounts sa Bible, 1 week, 1 day, nag-fasting. Actually, kung may naalala akong story, may nag-try ng fasting na 40 days, 40 nights, wala talagang kain. Tapos, hindi maganda yung story kasi anong nangyari, na-hospital. Tapos in turn, namatay. Yung parang, syempre may mga considerations din sa katawan, di ba? Hindi naman din healthy na walang kain, walang inom. Pero, I want us to observe here, no? Na sila Jesus, sila Elijah, sila David, nagawa nila at those times. Sila yung healthy na mga tao. At nag-fasting sila, kayang-kaya ng kanilang mga katawan. Pero syempre, after nun, si Jesus, nabasa natin dito, sa chapter 4 ng Matthew, after nung fasting ng 40 days, 40 nights, nagutom din si Jesus. Okay? At yun nga siya, kaya nga siya tinukso nung kaaway. Sa mga dahilan nila kung bakit sila nag-fasting, iba-iba. Pero iisa lang ang kanilang common na dahilan. Gusto nilang mag-focus sa Diyos. Gusto nilang laanan ng panahon ng Diyos. Hindi sila nag-fasting at the same time nagtatrabaho. Hindi sila nag-fasting at the same time ay may ginagawa sa labas. Kung sa panahon natin ngayon, hindi sila nag-fasting tapos pupunta sa kanilang mga trabaho. Or nag-online work. Or kung ano pang ginagawa nila. Kung mabasa ninyo mga accounts sa Biblia, kapag nag-fasting ang isang lingkod ng Diyos, wala silang ibang ginagawa kundi mag-focus sa Diyos. So Jesus, ang binasa natin dito, wala siyang ibang ginawa. Walang na-mention siyang ibang ginawa. Hindi siya naglibot-libot, hindi siya nangaral.
Talagang nandun lang siya sa wilderness for 40 days, 40 nights just to meditate sa gawa ng Diyos. Same goes din kay Elijah, same goes din sa kay Esther, sa panahon ng grieving nila, sa panahon ng pag-iyak nila, nanatili lang sila doon to meditate about the works of God. So ganun yung idea ng fasting, ano? Sila ay binawasan nila yung pagkain or inalis nila yung pagkain altogether at saka pag-inom, focusing on God, asking God for help, in prayer sila, kung meron silang matinding pangailangan, nag-fasting sila, sa kasayahan even, di ba? Si Jesus dito hindi naman particularly malungkot. Kasi sa mabasa niya chapter 3, matapos siyang bautismuhan ni Juan, di ba? Wala naman sinabi dito, si Jesus naging malungkot at nag-fasting. Kasi minsan nilalagay natin sa context na yung pagkilala mag-fasting kapag desperate na. Pero dito si Jesus hindi naman desperado. At this time, siya ay magpapasimula na sa kanyang ministry. He focused on God. He focused on His Father. No? At nag-focus siya, nanalangin siya, nag-fasting siya. So, hindi lamang sa panahon ng kalungkutan, hindi lamang sa panahon ng kabigatan, hindi lamang sa panahon ng desperate moment, tayo nag-fasting. May biruan nga kapag sa youth, may biruan sa youth na kapag yung kung may gusto ka raw na isang sister o isang brother, pag-fastingin mo. Tapos, ang biro naman ng isa, paano kung nag-fasting din yung sister na na ayaw niya talaga sa'yo? Lord, wag na siya. Wala. Sabi doon, palamangan na lang kayo sa Diyos. Sinong matagal na fasting. Pero, what I'm saying is, yung fasting ay hindi ito para lang sa mga desperate moment. Hindi lamang ito para sa mga sitwasyong desperado ka na. Ang fasting ay ginagawa nila sa kasiyahan, sa kalungkutan, in prayer, in grief. Ito'y paraan para hanapin ang Diyos. Do you agree? Ito'y paraan para hanapin ang Diyos. Ang fasting ay, kumbaga, dinedefine, magbibigay lang ng ibang definitions pa, no? Ang fasting is to exercise your authority sa iyong laman. Kasi ina-abstain mo yung sarili mo na kain ng kain. Sinasatisfy mo yung pleasure mo. At ang fasting ay isang pamamaraan din to exercise your authority. Hindi ka nabubuhay sa lamon lang. Katulad ng ating binasa dito, diba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. No? Sino ba nangunguna sa'yo? Yung laman ba? Yung gutom ba? Yung lamang sa atin? Ano bang lamang sa atin? Yung flesh or yung inner man natin? At ang fasting ay isang paraan to exercise your authority over your flesh. Hindi flesh yung susunod sa mga gusto ko. Yung inner man. Which, sabi sa ating binasa, Jesus is in our inner man. Siya ay nasa kaloob-looban ng ating mga buhay. Ano pa? Ang fasting, sa pamamagitan ng fasting, it loosens our grip in this world. Sa pamamagitan ng fasting, nawawala yung ating satisfaction doon sa mga bagay sa mundong ito. Okay? Alam niyo ba, even sa mga Catholics, sa ilang mga religious groups or religion, familiar kayo sa term na Lent. Di ba? So, sa panahon ng Lent season, ang mga Catholics or ilang mga religious na groups, meron silang idea na may kinakailangan silang i-give up or i-sacrifice on that specific week. Lent season or Lent week. Ilan ay nag-sacrifice nakikinig ako napakinggan ko sa ilang mga, hindi naman masamang makarinig din ng mga testimony ng ilan na mga unbeliever, not to believe or to ride on their beliefs, Pero maganda lang makita yung perspective nila. So itong isang church pastor na to sa Baptist, napakinggan ko, on Lent season, i-sacrifice niya para sa sarili niya, hindi siya magkakape for 1 week. So, meron silang ibang resolution na, for 1 week ng Lent season, hindi tayo magkakape. For Lent ng 1 week, hindi ako manonood ng TV, hindi ako magpo-phone. So, meron silang ganung idea na, for this week, for this season, meron kang kinakailangang i-sacrifice. And it's the same with fasting. At actually, yung fasting ay
medyo general term siya. Tayo ay, or sa banal na sulat, ang pinafocus nito, yung pag-abstain sa pagkain. Pero yung fasting din, it could apply din sa pag-abstain sa mga bagay sa mundong ito. Fasting sa phone. Sino dito yung hindi na mapakali kapag wala yung phone sa kanyang kamay? Fasting sa internet. Mahirap yun sa mga online worker natin, ano? Fasting sa internet. Fasting sa, ano pa ba? Technology. Fasting sa social media. Fasting sa ganito, ganyan. Ang point ng fasting is to lose our grip sa mundong ito. To give, magkaroon tayo ng linaw. Ano ba talaga ang ating buhay? Ang ating conversation ba ay sa mundong ito o sa mga makalangit na bagay? Yun yung purpose ng fasting. Ang buhay ba natin ay about sa pagkain lang? Naubuhay ba tayo para magkaroon ng kita at makakain? Or ang buhay ba natin ay para kay Kristo? Doon sagot yun sa pamamagitan ng fasting. Doon nagkakaroon ng time to meditate to God. At para magkaroon ka, mag-exercise mo yung authority over your flesh. Yung inner man. Sabi sa Galatians 2:20, di ba? Noong namatay tayo kasama ni Kristo, hindi na tayo nabuhay sa ating mga sarili, nabuhay na tayo kasama ni Kristo. Ang buhay na binubuhay natin ay hindi na sa laman, but we live by faith in the Son of God. Ba? So yun nga, sabi ko, fasting is not just about food. Whatever consumes your heart, or whatever consumes your passion, or whatever is it na ini-invest mo sobra-sobra, so much time, so much energy, that it's distracting you from what is truly important. Kinakailangan mong i-give up. Kung ikaw ay Kristiyano and you know na ang importante sa iyong buhay ay si Kristo, fasting is the way para ma-recognize mo, I am not of this world. I am not of this world. Kaya nga sabi ko, hindi lang yan sa pagkain. You can do it sa social media, you can do it sa internet, you can do it sa anything. You can fast from it. I-devote ang iyong buhay kay Kristo. Magkaroon ng time with God. Do you agree? Agree ba kayo doon? It asks you the question, sino ba or ano ba ang pinaka-importanteng bagay para sa iyo? Pagkain ba? Tubig ba? Ano ba ang pinaka-importante sa iyo? Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 1, familiar tayo dito, di ba? Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and every sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Yan yung buhay natin dapat bilang Kristiyano. Ilalay aside every weight, ilalay aside every sin. Or sometimes, dahil nga tayo na sa mundong ito, there are sin, there are weights na magkikling sa atin so closely. Sabi sa verse 1. Yung talagang magbebeset sa atin, magpapahirap, magpapabigat ng iyong buhay, magpapalose track sa buhay Kristiyano natin. Nagbibigay or napofocus tayo sa isang bagay na ito kasi nakakapagbigay ng satisfaction. For example, pera. Na-satisfy tayo na mayroon tayong normal flow ng pera. That is why you will work hard. You will overtime. You will magpapatuloy ka sa trabaho, increase ng corporate ladder para magkaroon ng pera, masatisfy ang iyong buhay. And yet, sabi dito, we must lay aside every weight. We must lay aside every sin. Pero sometimes, dahil nga tayo nasa lupang ito, mga Kristiyano, dahil nandito tayo, nandyan yung pera eh. At we can say, di ba, ang ating Panginoon, hindi natin nakikita ng ating mga mata, pero yung pera, kita natin ng mata. At doon tayo na-satisfy. Kung babalik tayo sa fasting, sa pagkain. Di ba? Satisfying kaya kumain. So I hope sa mga
Ang mga pupunta ng Samar, hindi tayo pupunta doon para lang kumain. Ano? Sarap ng delicacies doon nila, Pastor Eli. Sakto. Taon Samar dahil maraming kainan doon sa anniversary. Anniversary yun eh. No. Pero, ask yourself, ano bang importante para sa iyo? Ano ba talaga ang laman ng iyong puso? I want us to go sa Isaiah chapter 58, ano? To give you a context, sa Isaiah chapter 58 ay nagpapatungkol sa nation of Israel na nagpa-fasting to ask help from God. Pero ang nangyari ay, alam niyo naman yung bayang Israel, dahil nga nahaluan ng mixed multitude people, complain, nagreklamo dahil hindi sila tinulungan ng Diyos, dahil hindi daw sila ganito, ganyan, hindi ganito nangyari. Pero, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ni Prophet Isaiah ng ganitong mga bagay. Ano? Na gusto ko makita natin, may relate natin sa fasting and how should we do it. Paano natin dapat ito gawin. Verse 1, sabi sa 58, cry aloud, do not hold back, lift up your voice like a trumpet, declare to my people their transgression, to the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as if they were a nation that did righteousness and did not forsake the judgment of their God. They ask of me righteous judgments. They delight to draw near to God. Nakita niyo, maraming mga kasalanan yung mga tao, maraming mga kamalian, pero ito yung supposed to be hinahanap ng Diyos, na ang bayan ng Diyos na naghahanap ng righteousness, na hindi iiwan yung judgment ng Diyos, naghahanap sila ng righteous judgment. Gusto ng Diyos na sila ay natutuwa na lumapit sa Diyos. No? Gusto ng Diyos na merong kasiyahan. Sila ay nadadelight to draw near to God. At pwede ko sabihin ngayon, mamaya mapupunta pa natin, ano? Pwede ko sabihin ngayon, that is fasting. You are delighted to draw near to God. Hindi ito napipilitan. Wala mag-uutos sa inyo. No? Kung from this day on, up until sa pagbabalik ng ating Panginoon, hindi kayo mag-fasting, hindi ko naman inuutos sa inyo na mag-fasting kayo, or neither si pastor, neither mga elders. Ang fasting ay ikaw, sa iyong puso may desire ka, hindi dahil sa circumstansya, hindi dahil sa mga nangyari. You are delighted to draw near. Na lumapit ka sa Diyos. Sabi sa verse 3, why have we fasted, and you see it not? Why have we humbled ourselves, and you take no knowledge of it? Behold, in the day of your fast, you seek your own pleasure, and you oppress all your workers. Imagine that. Sa panahon ng bayan ng Israel, sila nag-fasting, wala silang tamang puso. They seek their own pleasure. Na-miss nila yung point. Ang fasting, hindi dapat magsisik ng kanilang sariling pleasure. That is the design ng fasting. Hindi talaga to mag-fulfill, mag-satisfy ng pleasure ng laman. Totoo, hindi talaga komportable yung fasting. Mahirap talaga yun. And that is the design of it. Mahirap talaga dahil hindi nga sinasatisfy neto ang kagastuhan ng laman. Pero yung bayan ng Israel, ang ginawa nila on the day of their fast, they seek their own pleasure. They oppress all your workers. Ano pa ginagawa nila? Verse 4, you fast only to quarrel and to fight and to hit with the wicked fist. Baka naman mag-fasting pa dito eh. Dahil wala ka na makain, galit na galit ka na, no? Moody. Sino dito pagka wala makain, mabilis magalit? Bilis mainis. Ang bayan ng Israel, ganun wala makain. Kaya, ano nangyari? Wala, suntukan, nagrambulan. You see? At hindi nais ng Diyos na ganyan yung fasting. Verse 4, fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high. Yung ganyang fasting, seeking your own pleasures, mabilis magalit, moody, hindi yan makakarating sa Diyos. But, sabi dito sa verse 5, is such the fast that I choose. A day for a person to humble himself
Is it to bow down his head like a reed and to spread sackcloth and ashes under him? Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Is not this fast, or is not this the fast that I choose? To loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke. Is it not to share your bread with the hungry, and bring the homeless poor into your house? When you see the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh. Nakita ninyo? So may magandang motives pa rin, may mga magandang desire, naaayon pa rin sa kalooban ng Diyos. This is what God chooses fasting ought to be. No? May mga magandang acts pa rin sa paggawa. Ito ay, yung account na ito actually, sabi nila mga commentators, may mga sagsabi na parang kapag fasting, pag gutom ka na, parang ang hirap na magpatuloy ng bisita kasi nga, nagiging grumpy, nagiging moody kapag kagutom. Pero yun pala yung fasting. Meron pala itong mga good acts pa rin. So we can say right now, ikaw ay umaawit pa rin sa Diyos. Hindi ka lang nag-fasting pag tulog. No? Kaya nga siya kaya tinawag na breakfast ay breakfast. Dahil technically, nag-fasting ka pag tulog ka. Ilang oras, 6 hours, 7 hours, 8 hours. Hindi ka kumakain. Kaya siya tinawag na breakfast, i-break mo yung fasting. Yung fasting ay hindi lamang pag natutulog ka. Sabi ko nga, deliberate act, decision mo yan, at ikaw ay gumagawa ng mga bagay na sa kalooban ng Diyos. You sing songs, you praise God, you worship God. Sabi dito, you give help to the poor, to the needy. Gumagawa ka ayon sa kalooban ng Diyos. Then, anong gagawin ng Diyos kapag ang iyong fasting ay kinalugdan? Sabi sa verse 8, then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily. Kung may karamdaman kayo, kung may karamdaman tayo, na tila ba medyo mahirap, at kung kaya naman ang katawan natin, we can fast. Pray to God. Mag-fasting tayo. And sabi dito, yung healing mo, it shall be brought to you speedily. Mabilisan. Kung kinakailangan mo na mabilis ang kagalingan, kasi masakit, then, you can fast. Sabi dito, yung liwanag ay darating sa'yo. At sabi doon, your healing shall spring up speedily, and your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. So verse 9, then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry, and He will say, here I am. Hallelujah. Kung nangangailangan tayo, kung may prayers tayo na tila ba, matagal lang hindi naabot, then you can fast. At kapag sabi dito, kapag kinalugdan ng Diyos ang iyong fasting, sabi doon, ang gagawin ng Diyos, kapag ikay tumawag sa Kanya, He will answer you. Kapag ikay umiyak sa Kanya, He will say, here I am. Diba? Napakaganda na senaryo. If your fasting is right, at ikaw ay kinalugdan ng Diyos, then sabi ng Diyos, here I am. He will answer. Sa fasting mo, na sabi ko nga, deliberately ka, na pinagdesisyon mo sa iyong sarili, hanapin ang Diyos, pamamagitan ng fasting, iiwanan yung satisfaction sa mundong ito, sa lupang ito, sa pamamagitan ng pagkain, and focusing to be satisfied with God. Yun yung fasting. Nais mo na hindi ka masatisfy sa pagkain lamang, kundi masatisfy ka sa mga paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang fasting ay hindi centered sa iyong sarili. It's centered on God. Ang fasting, sabi ko nga, wala siyang selfish goal. No, ginagawa ng fasting na sa sanlibutan to be healthy, to lose weight. O, gawin niyo yan, maganda yan kung kinakailangan. However, yung biblical fasting, it's not just about to lose something about you, but to gain God in your life. Hindi lamang basta maalis sa'yo yan, wag ka na mag-fasting ka, wag ka na kumain, maalis sa'yo yung katakawan mo. Hindi ganun lang ang fasting. But ang purpose nito is to gain God sa iyong buhay.
para mag-increase ang Diyos sa iyong buhay. Focusing to be satisfied with God. Nakuha ninyo? It's not just about to lose pleasure. Ang main purpose ng fasting is to focus to be satisfied by God. Kaya nga may reminder si Jesus sa Matthew chapter 6, di ba? Familiar tayo dito. Matthew chapter 6, verse 16. Sabi doon, kapag nag-fasting kayo, sabi ni Jesus, huwag kayong mukhang malungkot. Huwag kayong mukhang grumpy. Kasi sabi doon ni Jesus, mga hipokrito yun. Do not look gloomy like the hypocrites. Kasi yung mga hipokrito, sinasadya nilang ipapangitin yung mukha nila para, kawawa ka naman, nag-fasting ka, no? Fasting to si brother, grabe, ito naman yung mukha. Hindi na mapinta. Kasi pag-fasting, masungit ang si brother, nag-fasting to. Hindi ganon, but sabi dito, maghilamos kayo, ayusin yung mukha ninyo. Sabi doon, truly I say to you, sabi ni Jesus, dun sa mga taong ito na nagsasadyang papangitin yung kanilang mga mukha, sabi ni Jesus, they have already received their reward. Yung reward nila hindi maganda. So verse 17, but when you fast, anoint your head, maghugas kayo ng mukha, ayusin niyo sarili ninyo, huwag kayong magmukhang paawa, ayusin niyo sarili ninyo. Sabi doon, Jesus, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. Okay? So mag-fasting kayo, at alambawa ngayon, pumunta kayo ng gawain, nag-fasting kayo, huwag naman yung papangitan tayo dito. Ayusin ninyo, sarili ninyo, maggayak kayo, pumunta kayo ng simbahan, ayusin ninyo sarili ninyo, ilaan niyo yung panahon ninyo, yung focus ninyo sa Diyos. So kung, kung fasting kayo, let's say this weekend, Saturday, Sunday, pagpunta nyo ng Sunday, ayusin natin mga sarili. Let's go to the place of worship. Nang sabi dito, kung yung fasting mo ay hindi man alam ng iba, nakikita ito ng ating Diyos. At ang sabi doon, and your Father who sees in secret will reward you. Amen. Ito natin basahin sa 19. Do not lay up for yourselves treasures on earth. Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung satisfaction sa mga treasures on this earth, where moth and rust and destroy, and where thieves break in and steal. But lay up yourselves treasures in heaven. Nasabi doon, neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So where is your heart right now? Ano ba ang treasure mo ngayon? Pagkain ba? Is food your treasure? Is phone your treasure? Is social media? Is work your treasure? Where your treasure is, there your heart will be also. At ang paalala ni Jesus, do not lay up for yourselves treasures in this earth. May sira yan. Mga pagkain na panis yan. May expiry date yan. But the treasures that are in heaven, hindi ito maaagaw at may sira sa iyo. Hindi ito maaagaw. Hindi ito mawawala sa iyo. If you lay up treasures in heaven, kahit wala nakakita, kahit hindi alam na lahat, if you fast, kung mag-fasting ka, you're laying up treasures in heaven, hindi man alam na lahat, hindi man alam ng mga elders or ni pastor, then the Father who sees in secret, i-reward ka niya. Okay? That is to say, ang fasting is not to promote yourself. Hindi to para magmukhang kawawa ka at magmukha kang banal or magmukha kang saint. It is not to promote yourself. Oh, nag-fast ako. But it is to build relationship with your God. To make your heart, sabi sa kanina sa Hebrews chapter 11, towards God, or Hebrews chapter 12. To turn our eyes upon Jesus, ating inawit kanina. Now, why is it important? If you see yourself right now na satisfied ka na sa mga trabaho, maganda naman yung mga trabaho natin, sa biyaya ng Diyos, we are blessed by jobs na
we are able to maintain, mga clients, mga businesses. Sa biyaya ng Diyos na may maintain natin. Actually, last day ko na sa trabaho sa company ko. At salamat sa biyaya ng Diyos, may pinrovide siya na another company na lilipatan. So, sometimes, life is good. Pinapagalak tayo ng Diyos, binibless tayo ng Diyos ng mga pagkakitaan para meron tayong maayos na buhay. Pero, I want to ask the question, no? If you see yourself satisfied on a good job or on a car, satisfied ka na sa kotse mo, sa bahay, or anything in your life, katulad ng mga paalala sa mga kasulatan, huwag mo kakalimutan ang Diyos. It is God who has given you these things, all of these things. Lahat ng bagay na ito ay hindi possible kung wala ang Diyos sa iyong buhay. At, isa pang reminder, huwag mawala ang iyong satisfaction towards God. Alam nyo, ang mundo natin, hindi satisfied. Kapag may bagong iPhone, magkapalit yan yearly. Kung may bagong phone, dahil may pere, papalit ng phone. Gusto mo na masarap na pagkain, pupunta tayo sa malayo, magpapagrab, magpapadeliver, or pupunta sa Tagaytay para makakain ng mga mas maayos na pagkain kasi sawa na sa mga lutong bahay. You know, inherently, ang katawan natin ay hindi na satisfied. Naghahanap ito ng satisfaction sa ibang mga bagay. Pero I want to remind you, bilang mga Kristiyano, ang satisfaction natin ay dapat nasa Diyos. Dahil sabi sa Matthew chapter 24, verse 35, heaven and earth will pass away. But my words will never pass away. Ang salita ng Diyos, it will never pass away. Siya mismo, He will never pass away. So saan nakalagay ang iyong satisfaction ngayon? Sabi sa Psalm 16:11, I will quote a couple of verses na lamang. Sabi sa Psalm 16:11, you make me known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? In His presence there is fullness of joy. In His right hand, nandun yung pleasure, yung satisfaction forevermore. And I want you to be reminded, mga kapatid, kung baka satisfied tayo, or mas madalas nating ini-aim yung satisfaction ng mga bagay sa lupang ito, let us be reminded that we are Christians and we follow Christ. Ang ating satisfaction ay hindi dapat sa mga bagay na isira, bagkus sa mga bagay na makalangit. Do you agree, mga kapatid? And in His presence, there is fullness of joy. In His right hand, there will be, or there are, pleasures forevermore. That is a promise of God at Kanyang tutuparin niya. There are pleasures forevermore. So let us be reminded, where are our pleasures lie at? Saan yung ating mga pleasure? Yung mga satisfaction sa ating mga buhay. If you're satisfied with your job, or your career, or yung mga trabaho ninyo, be reminded that this world is not our own. He is coming soon. Baka mamaya ma-disappoint ka na bumalik si Jesus. Ay, Lord, muntik na eh. Nandun na ako, manager na ako eh. Lord, yung business ko eh, international na. Na-disappoint nung bumalik si Jesus. Let us be reminded. Ang ating buhay or ang ating pamumuhay ay makalangit na pamumuhay. Okay? Sabi sa Banal na Kasulatan, our conversation, our manner of life, ay hindi sa lupang ito, kundi makalangit na pamumuhay. Now, bakit neglected ito? Bakit napabayaan ng fasting? Nakakatawa yung binasa ko. Tinanong din siya, bakit napabayaan na yung fasting? Ang sagot lang niya, simple. Kasi masarap kumain eh. So, di ba? Ba't napabayaan yung fasting? Sinagot nung preacher na to, kasi masarap kumain. Agree ba kayo? Sarap kumain?
Walang nag-agree. Sarap ba kumain? Sarap kumain eh. Yun yung reason nung preacher na natatawa ako. At the same time, kung titignan natin ang mga sarili, totoo, sarap kumain. Yun yung tinanong niya, bakit? Sabi nung nagtanong, parang church attendee dun sa church na yun. Nagtanong siya sa preacher, bakit po, pastor, yung fasting parang hindi tinuturo, yun yung way of thought niya, hindi tinuturo at nababayaan na. Tinawanan siya. Natawa yung pastor, sabi. Alam mo, sagot yan kasi masarap kumain. At hindi naman exclude ng pastor yung sarili niya. Sabi doon ng pastor, kahit ako rin eh. Ako rin, napapasarap din kumain eh. Ako rin, lahat tayo napapasarap kumain. Pero, napakaganda ng reminder sa Matthew chapter 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Masarap kumain. Sige, kain kayo. Walang pumipigil sa inyong kumain. In fact, we can read in the Bible na nakita ni David, observe niya na hindi pinagkulang ang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, hindi na namalimos ang tinapay. Meaning, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Right? Pinagkalooban tayo ng blessings para makakain tayo. 3 times, sometimes 4 times, minsan may 5 times, 6 times pa kung kumain. Magbawas-bawas na mga unti sa kain. Ha? Pero, you see, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At kaya kung kumain kayo, then do it. Pero, napakaganda ng reminder. It was said by Jesus Himself, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Huh? Ang fasting ay neglected for this reason. Yung mga tao kasi parang medyo reluctant ba na umiwas sa pagkain. Kasi nga, sarap kumain eh. They reluctantly na hindi sila nag-volunteer para mag-fasting dahil nga masarap kumain. No one wants to go hungry. Wala namang sino man dito may gusto na magutom. Especially, sa labas pa lang, marami na advertisement, inumin, pagkain. Hindi ka makakaiwas sa pagkain dito sa mundong ito eh. Kahit sa kuweba ka, meron dong tubig, meron dong nag-flow. Kung nag-fasting ka na sa kuweba ka, meron talaga makikita doon na tubig eh. Kaya nga first na tukso kay Jesus dito, pagkain agad eh. Alam ng kaaway kung saan mag-target? 40 days, 40 nights hindi kumain, hindi uminom. Alam ng kaaway yun, targetin niya yung pagkain. And same goes sa ating panahon ngayon. Kaya nga mga tao or mga Christian hindi na nag-fasting dahil nga, yung pagkain everywhere, maaamoy mo pa lang sa kalye. Yung amoy nung masarap na pandesal. Pumunta ka sa mall, ay amoy na amoy yung Jollibee. Nako, hindi makakaiwas. Pero, I want to ask a reflection question bago tayo tuloy magtapos. When was the last time you fasted? Sabi ko nga, ang fasting hindi ito dahil wala ka na makain. It's a willed task. It's a deliberate task to devote your time abstaining from these things and devote yourself to God. So, ano dapat natin gawin, mga kapatid? Alam niyo, ang fasting, it makes room to hunger for God. Kung nagugutom ka man physically, let us be reminded na dapat magkaroon din tayo ng hunger towards God. Pag-desire, pananabik, yung paghanap ng satisfaction towards God and His words. Diba? Nalala ko yung analogy lagi na sinasabi lagi ni Pastor Franco, di ba? Inside of you, there are 2 wolves or 2 dogs. Pag kinakain mo yung isa, kung ano yung papakainin mo, yun yung mas magiging malakas. Diba? Pinakain mo yung masama, mas magiging, or pinakain mo yung makalaman, masama, lalakas yun. At habang lumalakas yun, ay mas parang nahihirapan ka ng kontrolin, nahihirapan ka ng suwituhin. Same goes sa pagkain. Kasi buong buhay natin, kain tayo ng kain eh. Kaya ngayon, pagka nag-fasting, ang hirap nang hindi kumain. Tama? So now this time,
Hindi naman hinihingi ng Diyos na buong buhay mo hindi ka na kumain. Pero, huwag natin kalimutan na mag-devote ng oras sa paghanap sa Diyos. To seek God, to hunger for God. To thirst sa Kanyang mga paggawa. Sabi sa Psalms 42 verse 1, as the deer pants for the water, so my soul longs after you. Sino pang nauuhaw sa Diyos? Nauuhaw pa ba kayo sa paggawa ng Diyos? Naugutom pa ba kayo sa Kanyang mga pagkilos? Sa Kanyang mga salita? O baka gutom na kayo ngayon at iniisip niyo na mag-dinner mamaya. No? Hindi naman sa pinagbabawalan tayong kumain, but I want us to be reminded bilang mga Kristiyano, are we still hungering for God and His work sa ating buhay? Are we still thirsting for God as the deer pants for the water? Lord, so my soul longs after Thee. Sabi dito, my soul thirsts for the living God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they say to me all the day long, where is your God? You see, dumating sa panahon dito, yung awit na ito, dumating sa panahon desperation. Kinukutya siya, where is your God? Where is your God? Pero ito, sa kanyang panahon ng desperation, desperate moment, wala siya ibang ginawa kundi to cry out for God, to hunger for God. Nauuhaw ako sa iyong paggawa, Lord! Tila ba hindi ko nararamdaman? Kung minsan kasi tayo ng mga Kristiyano, kapag parang hindi natin nararamdaman ang paggawa ng Diyos, nadidishearten tayo, nalulungkot tayo, nabibigatan tayo. What if kaya kung tila ba hindi mo naramdaman ng Diyos, cry out to God. Hunger for God. Lord, gumawa ka sa aking buhay. Nauuhaw ako sa iyong paggawa, Lord. Parang hindi ko maranasan. Nauuhaw ako, gumawa ka sa aming kalagitnaan. Di ba? Kung may mga gawain na tila ba parang nakukulangan ka, nasa-short ka, cry out to God. Lord, nauuhaw ako sa iyong paggawa. Gumawa ka sa aking buhay. Huwag ka ma-discourage o malungkot. Kung may mga bagay kayo na dinadalangin, instead of being, baka hindi pa nangyari kasi. Kasi hayaan mo na yan. If God's will, minsan ganun tayo, di ba? Kalooban ng Diyos, hindi pa nangyari, then so be it. But if you know, if that desire of yours ay naniniwala ka na sa kalooban naman ng Diyos. For example, halimbawa, sa mga bagay sa lupang ito, halimbawa, sabi natin, kotse. Kung kailangan mo talaga ng iyong family, why not? Instead na malungkot ka, disheartened ka, hindi nangyari, Lord. Halimbawa, trabaho, hindi nangyari, Lord. Sige. Instead of that, why not? Fast. Ask for God. Cry out to God. At para ma-realign yung purpose mo, yung desire mo, yung satisfaction mo na hindi to about sa kotse, hindi to about sa trabaho. Ang satisfaction mo dapat ay about sa Diyos. At kapag na-realign yung goal mo, sabi katulad ng binasa sa Isaiah, sabi doon kapag ikaw umiyak, tutugunin ka ng Diyos. Kinakailangan mo lang i-realign yung satisfaction mo. Baka too much focus ka sa trabaho or too much focus ka sa kotse. Kapag hindi pinagkaloob ng Diyos, mo na, baka hindi pa talaga kalooban. Why not fast? Align your goal. Align your satisfaction, hindi dun sa mga bagay na makalupa, kundi towards God. Focus mo yung sarili, yung panahon sa Diyos. Lord, ano ba talaga kalooban mo? Iparanas mo, ipakilala mo sa Kanya yung plano mo, yung kalooban mo, yung salita mo. Then ang sabi dun sa Isaiah, if you will cry out, sasabihin niya, here I am. Sabi ng Diyos, I am here. Huwag ka mag-alala. Diba? That is what I want to leave sa inyo, mga kapatid. Maraming mga account sa Bible, we have no time to talk about it, pero mamaya mababasa natin siguro, gusto kong basahin natin. Maraming mga account sa Bible na even si Jesus nagtuturo, fast. Sa Matthew chapter 17, actually gusto kong basahin natin ito. Couple of verses na lamang po. Para mabigyan lang ng foundation ng ating mga pinag-uusapan. Matthew chapter 17, verse 14. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling to him,
and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. I'm reading sa New King James Version. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? So after nung event na ito, after ng scenario, lumapit yung mga disciples privately kay Jesus, bakit hindi namin mapalayas itong demon na ito sa bata? Sabi ni Jesus, because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. However, verse 21, this kind does not go out except by prayer and fasting. Do you agree on that, mga kapatid? Amen. Hindi magagawang magpalayas kung walang prayer and fasting. Alam niyo ba, ito konting trivia lang, ano? I think binidisplay ni Brother ESV. Pero siguro nagtataka siya kung bakit wala yung verse 21. Kasi sa ilang mga translations, inumit itong verse 21. Hindi to sinama. Ilang mga modern translations, NASB, ESV, or ESV, and NRSV. So ilang mga translations, hindi kasama itong verse 21. Or either hindi siya sinama or nasa ilalim siya or footnote siya. Dahil ang argument nila ay wala dun sa manuscript. Pero kaya hindi nila sinasama itong verse na ito. Pero alam nyo ba, I believe na ito ay kasama sa thought or sa idea. At ito ang sinasabi ng ilang mga scholar, dahil ang sinasabi ng ilang mga scholar o ilang mga theologian, dahil sa panahon nila Jesus, itong fasting and prayer ay expected para sa isang taong Kristiyano. Okay? Anong thought nun? Ito ay inaasahan nila na ang isang Kristiyano o isang disciple of Christ, isang follower ni Kristo, expected of you na ikaw ay nagpe-pray at nag-fasting. Kaso ang problema sa panahon natin ngayon hirap na nga mag-pray, fasting pa kaya. Pero sa panahon nila dati, kaya ito nasama ng ilang mga accounts sa Bible dahil what they expect is that ang mga tao, mga followers ni Kristo, nagpe-pray, nagpa-fasting. Nakukuha ninyo idea? Nagpa-pray sila, nagpa-fasting sila. Sa panahon dati, mga sumusunod kay Kristo, even yung mga religious person in general, ang expected sa kanila, sila ay nagpe-pray at nagpa-fasting. Sa panahon lang natin ngayon yung iba Medyo in-expect na nga lang na yun, mag-pray, pero minsan bihira pa mag-pray. You see? Pero I believe ito ay kinakailangan dahil sabi rin ng isang account, ito yung solution Tinanggal niyo yung solution. Paano tayo makapagpalayas ng demons yan? Hindi na tinuro yung praying and fasting. So we need the faith as small as a mustard seed. At iniwala naman ako na itong mga disciples na ito, they have somehow, may faith, pero may doubt sila sa kanilang puso. Kulang sa faith. Pero, nung nag-instruct si Jesus dito, sa panahon na ito ng Matthew, hindi talaga ito enough. Kinakailangan pang mag-pray, palakasin mo yung sarili mo, and to fast. I-devote mo ang iyong buhay sa Diyos. So now, magtatapos tayo. Ano ba ang ating satisfaction? Ano ang iyong hunger? Ano ang inyong kinauuhawan? Oo na ba kayo sa tubig? May tubig naman tayo dyan sa likod. Gutom na ba kayo? Pero deep inside in your hearts, nauuhaw pa ba tayo, nagugutom pa ba tayo sa paggawa ng Diyos sa ating mga buhay? Sino dito nauuhaw pa at nagugutom sa paggawa ng Diyos?
I want to remind you, fasting is a way to focus on God, to ask His will. Magkaroon tayo ng time to spend with God. Kung tila ba hindi mo maranasan yung paggawa ng Diyos sa iyong buhay, I recommend for you to fast. Mag-focus. Maglaan ka ng araw, maglaan ka ng panahon. Hindi naman ito kinakailangan 40 days, mga kapatid. Kasi may mga nai-intimidate na natakot na baka pag fasting kinakailangan 40 days o kinakailangan 1 day. No, actually, kahit 12 hours lang yung buhay, mag-focus ka sa Diyos, mag-meditate ka, manalangin ka. Or even just an hour, 1 hour, ilaan mo sa Diyos. Hindi naman nagre-require ang Diyos ng mahaba or maikli na fasting. What God wants from you is that ikaw ay nauuhaw at nagugutom sa kanyang paggawa. At kung tunay yan, maybe it's time to reconsider. Consider fasting. At huwag nating hayaan na ito'y maging neglected na Christian discipline. Alam nyo ba, may kwento ko na lang sa John chapter 4, alam nyo yung woman at the well, di ba? Nung pumating yung woman at the well, or nakita ni Jesus yung woman at the well, nag-iigib, napag-usapan natin to, di ba, sa ilang mga pangaralago. Nakita ni Jesus yung nag-iigib. Alam niyo yung scenario, di ba? Nag-iigib yung babae, kinausap ni Jesus, at nalaman ng babae na ito si Jesus ay, I conceive you are a prophet. Dahil nalaman ni Jesus na itong babaeng ito ay may yung kinakasama niya, hindi niya asawa, di ba? Marami na siyang asawa before. At inintroduce ni Jesus itong tubig. Nang sabi doon, kapag uminom ka sa tubig na ito, hindi ka na mauuhaw. Diyan sa balon, mauuhaw ka pa eh. Pero dito sa tubig na ito, na ibibigay ko, hindi ka na mauuhaw. Na-curious yung babae, di ba? Na-curious siya. Ano itong tubig na ito? Painom mo sa akin yan. Gusto ko rin mainom yan. At in-inquire niya si Jesus, in-inquire niya kung, di ba? Sinabi ng babae na, dito sa mga bundok na ito, dito sa balon ni Jacob, dito kami nagpupuri. Sabi ni Jesus, darating yung panahon na hindi na kayo darating sa bundok na ito, sa Jerusalem, para magpuri. You will worship God in spirit and in truth. At pinakilala ni Jesus basically na, ako ang Messiah. I am Christ. I am He. Dito sa babaeng ito. Ha? At, alam nyo ba, nung dumating yung babaeng ito na ang purpose niya ay para kumuha ng tubig, di ba? Mag-igib. At nung dumating si Jesus, nung inintroduce si Jesus na ako ang Messiah, akong Kristo. Itong babaeng ito, na ang purpose niya ay mag-igib, alam nyo ba, nangyari? Pumunta siya dun sa bayan. After nila mag-usap ni Jesus, pumunta siya sa bayan. Iniwan niya yung kanyang jar. Ha? Pansinin niyo yun. Pwede niyo basahin sa John chapter 4, verse, ang verse yun. Verse 28, in-specify. Iniwan niya yung kanyang jar na supposed to be kukuha ng tubig. Siyempre, pang-inom nila yun, or pang-igib, whatever. Yung balon ni Jacob, pang-inom pala yun. So, kukuha siya ng pang-inom. Pero dahil nakataranas siya ng true satisfaction with Jesus, hindi na niya ilalantana. Iniwan na niya yung jar niya. Iniwan na niya yan. Hindi yan yung makapag-satisfy sa akin. I am truly satisfied sa mga salita ng aking Panginoon. Yung satisfaction ay nakuha niya doon sa pagre-reveal ni Jesus ng kanyang sarili. Iniwan niya yung kanyang jar, pumunta siya doon sa mga tao, at sinabi niya, tingnan niyo itong taong ito na nakausap ko. Ito na ata si Kristo. Ito na ata ang Messiah. He went to the world and told about Jesus. Siya ay nasatisfy, hindi ng tubig sa balon. Iniwan niya, pinabayaan niya. Kundi ng tunay na satisfaction na matatagpuan sa ating Panginoong Kristo, Jesus. At mga kapatid, gusto niyo ba matagpuan ang tunay na satisfaction? Gusto niyo ba matagpuan yung tunay na mag-feel ng inyong mga kagutuman deep inside? Kahit gaano pang karaming kainin mo na fast food o na mapagkain sa sanlibutan ito, your body will not be satisfied. Will not be truly satisfied. Sige, masatisfy ka ngayon. Busog na ako, Brad. Busog na ako, sis.
Pero darating yung oras, darating yung mga sandali, magugutom ka ulit. Pero dito, sa ating Panginoong Kristo Jesus, kapag ikaw ay uminom, hindi ka na mauuhaw. If you will take this bread, the body of Christ, wala nang gutom pa. Because you will be satisfied. Sa Colossians chapter 2 verse 10, sabi doon, for in Him all the fullness of the Godhead dwell bodily. At sabi sa verse 10, and you are complete in Him. Ang completion mo, ang kumpletuhan mo ay hindi matagpuan sa trabaho, sa mga businesses, sa pagkain. Ang completion mo ay sa Kanya. Ang satisfaction mo ay nasa ating Panginoong Kristo, Jesus. He alone will truly satisfy. So now, mga kapatid, where is your satisfaction? Ito ang panahon, I believe, dahil pag malapit ang pagbabalik ng ating Panginoon, ito yung panahon na dapat tayo ay naglalaan din ng mga panahon ng oras para mag-fasting. To focus on God, to meditate on His works. Lord, i-align mo ulit yung aking satisfaction. Baka masyado na ako masaya sa trabaho, masyado na ako focused sa pagkita ng pera. Lord, bigyan mo ako ng panahon to align myself towards You. Para instead na masatisfy ako sa mga pera na dumarating sa aking bank account, magkaroon ako ng satisfaction sa bawat salita Mo. At yun dapat ang ating maging dalangin sa gabing ito. Lord, help me, help us, Lord, na magkaroon kami ng satisfaction hindi lamang sa mga bagay sa lupang ito, but more importantly, masatisfy tayo sa mga paggawa ng Diyos. So sino sa inyo, katulad ng awit, as the deer pants for the waters, sino sa inyo ang naghahanap ngayon sa ating Panginoon? Let us be reminded, ang satisfaction natin ay hindi sa lupang ito. We can find our completion in our Lord Jesus Christ. So now, mga kapatid, if you are truly reminded, let us make time to realign yung ating mga satisfaction, realign ourselves toward God, mag-fasting. Sabihan ng Diyos, if you are continuing to pray, and that is a good thing to do dahil ito yung sinasabi sa Banal na Sulatan. Pero how about fasting? Let us make time for our Lord God. Let us make time for Him. Maglaan tayo ng panahon ng sandali. Lalo na kung ang iyong buhay ay tila ba parang walang bago nangyayari, Lord. Satisfied na ako, pinagpala mo ako, Lord. Pupunta ako ng church, uwi ako ng church. Parang walang bago nangyayari. Gusto mo ng bago? Realign yourself towards God. At iniwala ko na lubos, ibubuhos ng Diyos ang kanyang bagong paggawa sa iyo. I-reveal ng Diyos ang kanyang kalooban. I-reveal ng Diyos ang kanyang plano sa iyo. Kapag ikaw ay umiyak, the Lord will answer, here I am, my child. Hindi yun pag-hallucinate dahil gutom. Reality yun. No? Kasi yun lang, nag-hallucinate pag gutom eh. Reality yun na siya ay mangungusap sa iyong buhay. Gagawa siya, ikilos siya. Napatunayan na yan ng maraming mga accounts, mga man and woman of God na nag-fasting, nabasa sa Banal na Sulatan. And right now, merong pagtawag din ng Diyos para sa iyo ngayon. Realign yourselves towards God. Hebrews chapter 12, let's fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Purihin ang ating Panginoon. Maaari ba natin palakpakan ang ating Panginoon sa gabing ito? Purihin ang ating Diyos. Tayo muko at manalangin sa panandalian. Nakilala namin Diyos, maraming salamat sa iyong mga simpleng pangungusap. Maraming salamat sa reminder, Lord. Even I, Lord, naniniwala akong bawat isa would agree, kulang kami sa fasting, Lord. Kulang kami sa panahon ng pag-fast, paglaan ng panahon towards you. Pero maraming salamat sa napakasarap na reminder na ang aming satisfaction ay hindi dapat sa mga makalupang mga bagay lamang. Ang aming kauhawan, ang aming kagutuman ay hindi lamang dapat sa mga pagkaing literal, kundi ang pagkaing mga spiritual ay siyang dapat namin paglaan ng mga oras at mga sandali. Lalong nalalapit na ang iyong pagbabalik, nalalapit na ang iyong pagdating, O Diyos. Kaya, Lord, bigyan mo kami ng isang puso nagde-desire na i-align na aming mga sarili towards you.
Masatisfy kami hindi sa mga bagay lamang sa lupang ito. Lord, we are thankful na pinagpapala mo kami sa bawat araw. We are thankful, Lord, na binibless mo aming mga trabaho. Binibless mo ang mga pinagkakitaan. Pinagkalooban mo kami ng mga opportunity. Ang ilan, makakain sa labas, masatisfy ang kanilang mga katawan elsewhere. Maraming salamat for that great opportunity. Pero Lord, pinapaalala mo sa amin ngayon sa gabing ito, hindi doon ang tunay na satisfaction. Ang tunay na satisfaction ay towards you. So Lord, turuan mo kami, patawarin mo kami kung kami naghahanap ng satisfaction sa iba. Bigyan mo kami, O Diyos, ng focus towards you. Pagpalain mo ang bawat isa. I-bless mo, Diyos, ang mga salitang ito at bayaan na magamit pa. Kalalagoy at tibay ng bawat isa. Sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian. Ang papuri pa salamat sa tangit na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating palapati po mga kapatid. If you would permit me, I want us to sing a song. Meron dyan, more of you, less of me. More of you. At ating awitin ito bago ko balik sa ating MC ang pagkatapos. So magkaroon tayo ng time to reflect. Ano ba talaga ang ating desire sa mundong ito, mga kapatid? What is our satisfaction? Is it more of ourselves? Or kung katulad sa awit, sa Psalms, ang desire mo ay para lamang satisfy or para lang mapunan ng Diyos, then let us sing this song with all our hearts. Lord, we want more of you and less of me. Ating awitin ito na may pag-unawa. Just for a couple of minutes, ating awitin lang ito. More of you and less of me. Lord, I pray that there might be more of you and less of me. Yes, more of you. More of you. Yes, Lord. And less of me. Sino may ganyang desire sa gabing ito? Lord, I pray that there might be, Lord, more of you and less of me. Like a grain of wheat. Like a grain of wheat that falls to the earth and dies to live anew. Yes, Lord. And all my plans and earthly desires, I lay them down to follow you. More of you, Lord God. More of you. Yes, Lord. And less of me. Yes. Let this be our prayer sa gabing ito. Lord, I pray That day. God bless you, Brother Mike. God bless you. More of you. and less of me. More of you and less of me. Lord, I pray that there might be more of you and less of me. Amen. Hallelujah. Sino nagde-desire sa bagay na yan? Hallelujah. Na minsan pa ang Panginoon ang mas manaig sa atin kaysa sa ating mga sarili. Hallelujah. Sino pa naganasa sa mga gawa ng Panginoon sa gabing ito? Hallelujah. Na minsan pa ang Panginoon, hallelujah, ang siyang gumawa sa ating buhay, hallelujah, na tayo hindi na lang mga gumagawa sa ating sariling kalooban na lamang, hallelujah,
kundi ang Panginoon, minsan pa ang ating kauhawan. Amen? Hallelujah. Kaya tayo mauhaw pa sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, napakaganda ng encouragement ng mga salita ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Kung nais pa natin, hallelujah, na gumawa ang Panginoon sa ating buhay, hallelujah, i-realize natin ang ating satisfaction. Amen? Hallelujah. Hindi sa mga bagay sa sanlibutan ito, hallelujah, kundi isang mga gawa ng Panginoon. Hallelujah. Maalala niyo yung sinabi ng mga nakaraang pangangaral, hallelujah, na minsan pa, baguhin natin ang ating mindset. Hallelujah. Sino nakakaalala niyan? Hallelujah. Ang mindset natin, hallelujah, hindi sa mga bagay na narito lamang, kundi, hallelujah, ang ating mindset ay sa mga bagay na makalangit. Amen? Hallelujah. Kaya minsan pa, salamat sa Panginoon sa gabing ito, sa mga salita na ating narinig. Hallelujah. At minsan pa, nawa ay may pamuhay natin to. Hallelujah. Sa ating sa araw-araw, hallelujah, at may tanim sa ating mga puso dahil ito ay napaka-importante, hallelujah. Bagamat di natin nagagawa, hallelujah. Minsan nga, kung tuwing Sunday na lang, minsan pagka tayo ay nasa loob ng gawain, tayo nakakaramdam ng gutom, nilalabas pa natin eh. Pero kung tayo mag-focus sa Panginoon, hallelujah, ang gutom na yan ay hindi natin maantilintana. Amen? Hallelujah. Kundi hallelujah, tayo ay mag-focus sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Hallelujah. Mamalaya mo, alauna na, pero hindi ka pagutom dahil may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Oh, salamat sa Panginoon. Misa pa ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. At tayo dadako sa ating pagbasa ng ating request prayer. Sino pong mayroong request prayer, wala na paabot. Marahil wala, ay tayo ay mag-move on. Hallelujah. Ay ating panalangin ang ating mga kapatid na nasa kasalukuyang biyahe at sa mga babiyahe na papunta sa ating kapatid, sa ating Pastor Eddie sa Church of Samar. Pray natin ang kanilang kaligtasan sa kanilang biyahe hanggang sila yung makarating doon. Amen? Sino kasama ko na mananalangin sa gabing ito? Hallelujah. Na tayo ay minsan pa katagpuin ng Panginoon sa gabing ito. Minsan pa. Amen? Hallelujah. Huwag natin intindihin ang ating tiyan. Hallelujah. Kundi intindihin natin, hallelujah, na merong gagawin ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Sa gabing ito. Hallelujah. Minsan pa ini-invite kong bawat sa pagtayo. Hallelujah. Minsan pa, sino ba handang tumingin sa ating Panginoon? Hallelujah. Sa mga sandaling ito. Hallelujah. Nais kong awitin yung aking hinawit ng last. More of you. Hallelujah. I want more of you. Okay. More of you, brother. More of you, Lord. Let's worship the Lord. Hallelujah. More of you, Lord. I wanna hold you, love you, not let you go. Renew this fire that's within my soul. I want more of you, Lord. I want more of you, Lord. Come to me, Lord. Hallelujah. Come to me, Lord. Amen. Here is my heart, and live on my own. Amen. Hallelujah. I can't live without you. I want more of you, Lord. Oh, we want more of
Come to us, Lord. Come to me, Lord. Di-deserve natin yan sa gabi ito. Hallelujah. O ating ibigay ang ating puso sa Panginoon. Hallelujah. Can live on my own. Hallelujah. Can't live without you. Umisa pa, I want more. Hallelujah. I want more of you, Lord. Amen. Hallelujah. More of you, Lord. I wanna hold you, love you, not let you go. Bring you this fire that's within my soul. I want more of. Misa pa, church, hallelujah. I want more, hallelujah. I want more of you, Lord. Let's worship Him, hallelujah. More of you, Lord. I wanna hold you, love you, not let you go. Renew this fire that's within my soul. I want more of. Misa pa, church, hallelujah, with all your heart. I want more of you. Oh, we want to more of you, Lord. Hallelujah. More of you, Lord. We want to hold you, love you, not let you go. Renew this fire that's within my soul. I want more of. For the last time, church, hallelujah, with all your heart. I want more of you, Lord. We want you more, hallelujah. We want more of you, Lord. More of you, Lord. I wanna hold you, love you, not let you go. Bring you this fire that's within my soul. I wanna hold you, love you, not let you go. Bring you this fire that's within my soul. I wanna hold you, love you, not let you go. Bring you this fire that's within my soul. I want more of you, Lord. More of you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We want more of you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Renew us, hallelujah. Yan ang aming desire sa gabing ito, hallelujah. Na hindi namin inalinta na aming laman, kundi, hallelujah. Ang aming pagkataong loob, hallelujah, ay mag-desire lamang sa iyo, Panginoon, hallelujah. Oh, renew us, hallelujah. Oh, i-revive mo ang aming apoy sa aming mga puso, hallelujah, sa mga sandaling ito, hallelujah. Na ikaw ang makita sa aming buhay, hindi ang aming sarili, hallelujah. Oh, purihin ka, amang banal, hallelujah. Oh, glory to God, hallelujah. Hallelujah. Na kami nag-aantay, hallelujah, sa iyo, Panginoon, hallelujah, ay magbabagong lakas, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Gaya ng agila, hallelujah, na lumilipad sa himpapawid, hallelujah. O kami, Panginoon, hallelujah, ay palakasin mo pa, Panginoon, hallelujah. O, hallelujah. Kahit sa mga araw na ganito, hallelujah. O, minsan pa, ikaw ang makita sa aming buhay, hindi aming sarili. Hindi ang nakatayo dito sa pulpitong ito, hallelujah, kundi ikaw na nagsasalita, hallelujah. Na ikaw, Panginoon, na nagpapahayag ng iyong mga salita dahil ikaw, Panginoon, hallelujah, ay buhay sa aming kalagitnaan, hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Oh, napakasarap na encouragement, hallelujah. Bagamat kami, Panginoon, ay minsan na nalilihis ang daan, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala
na aming i-realign, i-desire namin na i-realign ang aming mga sarili, hallelujah. Sa iyong kalooban, hallelujah. Sa iyong mga makalangit na bagay, hallelujah. Lalo na sa panahon, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, hallelujah. Oh, hallelujah. Na hindi dapat namin iantala ang aming mga sariling katawan, hallelujah, kundi, hallelujah, na ang mga gawa mo sa aming buhay, hallelujah, ay manaig, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Oh, Lord, patawarin mo kami, hallelujah. Sa aming kahinaan sa laman, hallelujah. Hallelujah. O minsan pa, Panginoon, Ikaw magbigay, hallelujah, ng kalakasan sa amin, hallelujah. O minsan pa, dinidesire namin ang mga bagay na ito, Panginoon, hallelujah. O hallelujah, o salamat, Panginoon, hallelujah. O tulungan mo kami, hallelujah. Hindi namin kaya ito sa aming sarili lamang, kundi Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang tutulong sa amin upang magawa ang mga bagay na ito. Hallelujah. Oh, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa gabing ito. Hallelujah. Tunay na nag-revive, hallelujah, na nagbibigay ng aming kasiyahan, hallelujah, sa aming kaluluwa, Panginoon. Hallelujah, na marinig ang mga salitang ito. Bagamat masakit sa isang bata, Panginoon, ngunit salamat, Panginoon, hallelujah, nagpapaalala ka. At Ikaw ay buhay sa aming kalagitnaan, hallelujah, na hindi mo kami pinababayaan na mataliwas ang aming mga lakad, Panginoon. Kundi, hallelujah, Ikaw, Panginoon, hallelujah, ay nagpapaalala at nagagabay sa amin, hallelujah. Salamat sa iyong mga salita, misa pa nagagabay sa aming buhay, hallelujah. At misa pa, Panginoon, na nagpapaalala na hindi kami dapat mapokus ang aming mga minds sa mga bagay sa sanlibutan ito, hallelujah. Sa mga trabaho, sa mga negosyo, hallelujah. O sa anuman aming mga tinatangkilik, kundi Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang dapat namin pokusan, hallelujah. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, hallelujah, na we fix our eyes on You, Lord, hallelujah. We turn your eyes on You, Lord, hallelujah. O kung naman may mga pinagdaraanan man kami, mga kalumbayan, hallelujah, mga pagsubok, mga kapighatian, hallelujah, ay tumingin lamang kami sa iyo at ang mga sorrow na yan, hallelujah, ay mapapawi, hallelujah. Oh, glory to God, hallelujah. Salamat sa iyong biyaya, hallelujah. Salamat sa iyong paalala, salamat sa iyong pagmamahal sa amin, hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin niyo ang Panginoon, ay tayo karapat dapat siya papurihan, pasalamatan, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to God. Oh, we fix our eyes on You, Lord. Hallelujah. Kaya sa mga sandaling ito, hallelujah, bayaan mo, Panginoon, na kami makabangon, hallelujah, at kami ay makapenetrate, Panginoon, ng aming mga sarili sa mga bagay na ito, Panginoon. Hallelujah. O purihin ka, Mang Banal. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, kami magtatapos ng gawain. Ikaw ang bless sa bawat isa. Pagpalain mo aming kapatid, Brother Tim, hallelujah, na siyang ginamit mo, Panginoon, na maging daluyan na yung mga salita, hallelujah, na magpapaalala sa amin, hallelujah, na hindi kami dapat satisfy, hallelujah, sa aming mga tinatanggap, Panginoon, hallelujah. Bagamat ito'y kaloob mo, Panginoon, ngunit iba pa rin, Panginoon, hallelujah, ang mag-focus sa iyo, Panginoon, na nagkaloob ng mga bagay na ito, hallelujah, na minsan nakakaramdam, nakakalimot, hallelujah, sa mga bagay na iyong ginagawa sa aming buhay at napopokus na lamang sa mga bagay sa sanlibutan. Ngunit, hallelujah, salamat sa iyong pagpapaalala, Panginoon, na Ikaw lamang, Panginoon, hallelujah, ang dapat namin pokusan at di namin kalimutan na nagkakaloob ng mga bagay na ito, hallelujah. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga gawa sa aming buhay sa gabi ito. At Ikaw, Panginoon, minsan pa magpala sa aming kapatid. Hallelujah. Ikaw pa, Panginoon, sumangkap sa Kanya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, sa Kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa iyong pag-serve sa mga kapatid, Panginoon, ay pagpalain mo aming kapatid, Bertie, minsan pa na magamit mo pa sa iyong kaluluwatian, minsan pa. At sa aming mga kapatid, hallelujah, na
magbabiyahe patungong Samar, Panginoon. Ikaw mag-bless sa kanila sa kanilang biyahe, Panginoon. Taglay-taglay ang mga bagay na ito, Panginoon, na iyong paalala sa aming buhay. Hallelujah. Na hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita lamang ng Panginoon. Hallelujah. Na lumalabas sa iyong bibig. Hallelujah. Kaya sa mga sandali ito, Panginoon, bless mo sila, Panginoon. At hanggang sila makarating sa dako ng Samar, Panginoon, ay sila iligtas, Panginoon, at pinagpala, hallelujah, sa mga bagay, Panginoon, na amin natanggap sa gabing ito, hallelujah. Maging ang mga kasama namin sa ministry, Panginoon, mga musicians, mga backup singer, Panginoon, hallelujah. Ikaw mag-bless sa kanila, Panginoon, hallelujah. Maging sa aming mga mahal na pastor, Panginoon, marahil na sa biyahe, ay ikaw, Panginoon, ang siyang magpala sa kanila, sa kanyang buong sambayanan, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, hallelujah, ang nag-iingat sa iyong mga anak, hallelujah. Oh, glory to God, hallelujah. At kami magtatapos, Panginoon, taglay-taglay ang mga bagay na ito, ang iyong pagpapala sa aming buhay. Na Panginoon, ikaw, Panginoon, ang aming dapat pukusan, hallelujah, sa mahuling araw na ito. Kaya minsan pa, lahat ng ito aming binabalik, ang papuri, pasalamat, pagdakila, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon, hallelujah.